punta tayo kay Attorney Claire. Yung kay Sara kanina. Naka-live siya. Senator Lacson hinimok si Grace at Senator Mark na magsalita na rin. Ayun. Pero bago yan, punta muna natin yung kanina. Yung nauna. Yung Sara. Si Sara. Ito to. Aba, 3 ang topic niya. Kumpirmado ni Senator Lacson. Tapos na tayo dyan. Oh, dito tayo kay Sara. Yung panggagastos, no, na personal trip na ginagastosan ng taong bayan. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Fast forward, Okay. Attorney. Yan, batas with Attorney Claire Castro. Today, September 11, 2025. At okay ba ang ating audio, mga clear? Nako. Sorry. Kasi ito yan, Mabsat, no? Actually, may nakita na akong article niyan. Sinare ko na rin kanina sa wall ko, Mabsat. Wait lang, pakita ko sa inyo. As in, 20 million ba yun? Ha? Yung mga projects ni Sara na, ano projects? Yung mga trips niya. Since June to... Kailan ba? Since June to July ba? Dali lang. Ito to. Share ko na lang sa inyo para makita nyo din. Talaga lang naman mga kabsat. Nako po. Share ko yun eh. Lustay. Sabi ko dun. Ito. 20.68 million. My goodness mga kakabsat. Ito. Ayan, no? OVP spends 20.68 million in international local trips in the first 7 months of 2025. Anak ng kamote. Taxpayers, mga kamote. Sa pagta-travel ni Sara, international or local trips, first 7 months pa lang ng 2025, umabot na po ng 20.68 million ayon sa ABS-CBN News, Mabsat. No? Office of the Vice President said that it has been spent 20.68 million of its 2025 international and local travel funds in the first 7 months of 2025, leaving the agency with some 41.61 million for agency's trip this year. Agoy. Pasok, Attorney Claire. Pira mo, personal trip. Pasok, Attorney. Medyo malayo ang biyahe at kararating lang. Alam niyo naman kahapon, di ba? Nadidinig pa yata yung mga Gonzala. Well, anyway, mga clear. Ito, syempre, alam niyo naman na to. Pero sige, pag-usapan natin to, mga clear. Of course, ang mga personal trips, no, TVP Sara, gumagastos din pala. Yung bayan. Kasi nung una, hindi ito yung... Sasabi niya. Hindi ito yung parating, di ba? Hindi ito yung lumalabas. Personal trips to, personal kung gastos to, di ba? Hindi siya obligadong mag-report sa bayan kasi siya gumagastos. Di ba? Tandaan niyo yun. Tapos tinawag niya pa na, ano ba? Bobo ba? Tinawag niya? Ang administrasyon? Tingnan na. Walang alam. Di ba yun ba yun? Kasi, bakit sinatanong na kailangan niya mag-report? Kailangan. Natin yan. Ito. Tingnan kung may video. Tingnan natin mas okay yung video. Ito, meron eh. Ito lang. Let's see. Meron ito. May mga grupo na po sa so once and for all, is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President ay nakakaulit alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba, na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Mga clear. Clear ba? Walang ginamit na pondo ng bayan. Tama? Ulitin natin yung word niya, ha? Ginamit na pera ng gobyerno. Yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Okay? So, let's see, mga clear, ha?
Meron silang pumunta, natatandaan niyo yung video na nandoon sila sa mall? Natatandaan niyo ba yun nung may nakita pa siyang Sandro? Ha? Sige, tingnan natin. Saan na ba yun? May nakita ko nun eh. Tandaan niyo nasa mall? Wait Ito yata yun mga clear. Ito ba yun? Wait lang Ito ba yung, tanong ko lang mga, ito ba yung tinatrabaho niya? Sa mani, guys, tanawan ninyo guys, ha? Tagaan mo og surprise, guys, ha? Ready na mo? Ready na mo sa surprise? Surprise! Yan. Ayan pa, another surprise! Ito, isip bata talaga, mabasat, no? Sa manok. Sa mani. Diba? Anong araw to? Kailan ito pinost? August 22. Ano yung August 22? August 22. 25. Friday. So, Friday sa Pilipinas, no? So kung August 2022, siguro, a day before. Pwede, no? August 21. Diba? August 21 to, holiday siya. Diba? Kaya lang August 22 to eh. Hindi natin alam, ha? Live ito, may pasabog. Diba? Sa kanyang live. So, nandun lang sila, parang nagmo-malling sila. Bago pa man ang naturang video, nag-live din ang Vice Presidente kasama si Kito Duterte kung saan tatlo silang magkakasama na bumisita sa detention facility sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang kanilang ama. Yan, no? Okay? That's 22. Friday. Friday ito lumalabas, ha? Friday. So, yan ang ginagawa nila. Meron pa ba? Sige. Anyway, yon. So, paano yung sinabi niya hindi daw ginastusan to ng pera ng gobyerno? So, let's see. President reports on the cost of VP Sara Duterte's local and foreign trips. Our Joan Manalo is reporting live from Mandaluyong. Hi, Joan. So the VP's foreign trips have been criticized for months now, especially since the arrest of her father. Now, what did the OVP say? Yan na. While in preparation for the House briefing of the Office of the Vice President, a proposed 2026 budget set tomorrow, the OVP presented its budget proposal today in a press conference. According to the agency, the DBM has allocated 902.895 million pesos for fiscal year 2026. But the highlight of today's press conference was the revelation of how the OVP spent its funds on foreign and local trips, considering that Vice President Sara Duterte has reportedly undertaken 13 foreign travels since January this year. The OVP said it has spent 20.68 million pesos on the 13 foreign trips since January. Mga clear, since January pa lang. Diba? 13 foreign trips. Iba pa yung local, ha? Iba pa yung gasto sa local. Sige. Tuloy. Vice President's local and foreign trips as of July 13. You know, ito na nagastos niya sa lahat ng kanyang trips, mga clear. 20.68 million. Sinagot ng OVP. So, sagot ng pera ng gobyerno o pera ng taong bayan. Okay? Of this amount, 13.207 million pesos was allocated for local travel. 13 million plus sa lokal. Pero, while 7.473 million pesos was 7.4 million sa foreign trips niya. Utilized for foreign trips. However, the OVP clarified that their travel funds only cover security and close-in personal expenses, adding that the Vice President personally shoulders her own costs. Okay, mga ka-clear. Okay? Ang tanong natin dito, tandaan natin personal trips to. Personal agenda to. Diba? So, ang pupunta niya doon, pumunta sa tatay niya. Tapos, maghikayat ng mga ibang bansa na tulungan yung tatay niya para sa interim release. Diba yung ginawa niya sa Australia eh? Tapos, sa bawat trip niya, sinisiraan niya yung gobyerno. Sinisiraan niya yung Pangulo. Tama. Okay? So, pero yung 7.4 million pesos ay para sa security detail niya at close-in. So, ano lang yung ginagastos niya? Ticket niya. Tama ba? Ticket niya, pagkain niya? Paano natin madidistinguish kung yung pagkain niya siya gumastos? Diba? Siyempre, kung pagkain yun, ano yun? May resibo ba yun? Nakabilang ba yun? Sino kumakain nun? Kung 5 burger, 5 security mo, 5 lang bibilin mo? Diba? May picture ba? Para mag-report ka kung ilan yung pagkain na ginastos nyo? Para ilan? So, yung close-in, mga ka-clear, taong gobyerno rin yun. Diba? Security niya, security detail niya, close-in niya, taong gobyerno yun. Diba? So, hindi totoo na walang ginagastos ang gobyerno dito. Diba?
So, pero sa tuwing lakad niya na 13 na lumalabas mga ka-clear. At lumalabas na mukha, unless sasabihin niya hindi personal trips lahat yun. Di ba? So, ano lumalabas dito? Sa bawat trip niya, na siya ay namamasyal o nagbabakasyon, dahil personal trip niya yun, gumagastos pa rin yung gobyerno at milyones. Milyones. Hindi siya biro. Kaya parang hindi niya pwedeng ipagmalaki na walang ginagastos yung gobyerno. Although, obligasyon ng gobyerno na i-secure siya kasi vice president siya. Diba? Pero, kaya lang makaka-clear 13 personal trips to eh. Or 13 foreign trips. Ilan ang personal trips dun? Diba? So, hindi totoo na walang ginagastos ang gobyerno katulad ng sinasabi niya. Kasi sinabihan niya pa na bobo yung administrasyon dahil personal trips yun. At hindi niya obligasyon na mag-report dahil siya yung gumagastos sa trip na ito. Diba? So, ang hinahanap ko, mga ka-clear, kung lahat ba ng security niya ay sa pondo ng sa pondo ba ng OVP? Ang pagkakaalam ko kasi parang hindi siya, kasi PNP. Ilang 400 something yung dati niyang security, di ba? Naka-assign sa kanya. Parang ang pagkakaalam ko, hindi ito lahat. Natin to ha. Natin to. Pakita ko lang para makita natin. Okay? Para malaman natin sa damakmak na security niya, ginagastos ng talaga ng gobyerno. Malacanang official, PH spends over 500 million for the 30 security. So, tingnan natin to ha. Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, disclosed that the government had spent an unimaginable amount of more than 500 million for Vice President Sara Duterte's 433 security detail. Diba? In a statement, Gadon said these funds could have been put to better use, such as feeding the hungry and alleviating the poor. He said, this lavish spending, teka lang mga, ipakita ko lang yung year, that's 2024 ha, August 4, 2024. Lavish spending for the security of just one person highlights the substantial financial burden. Tapos tinatanong ni VP Sara kung saan napupunta yung, bakit lumalaki yung utang? Diba? Ng Pilipinas? Kasama siya dun eh. Party siya dun. Diba? On public funds and questions the morality and propriety of such expenditures. I would have kept quiet on this issue if not for the ridiculous exaggeration of some people like Senator Bato de la Rosa calling on private citizen groups to augment the security of VP Sara as if there is constant, imminent grave threats and danger to her life. She still has 370 security personnel even after removing the 75 PNP details. Is the 370 still pitifully lacking? Some people surrounding her even claim that this is political harassment. Saan banda? I have nothing against VP personally. I am just seeking justification on this issue. Wait. Over the past 2 years, sabi niya, Gadon said Duterte has maintained 433 security personnel, each earning an estimated salary, wow, laki of 50,000 per month, which translates to 20 million a month and 480 million for 24 months. Laki pala. From 2022 to 2024, the Office of the Vice President spent 555 million on special duty allowances for military and uniform personnel. So magkano in-spend nito? Para sa 13 foreign trips mga ka-clear, 13 foreign personal trips ni VP Sara, or let's say foreign trips, gumastos na 7.4 million para sa security detail. Diba? So, hindi totoo yung sinasabi ni VP Sara na walang ginagastos ang gobyerno sa bawat alis niya. Diba? Tapos, ano ba? Makakita lang naman natin. Ano ba ang naging kapalit ng personal trips niya para sa taong bayan? Diba? Sabi niya, she's working. Pero ano yung naidala niya sa mga Pilipino dito sa Pilipinas? Ano yung nadala niya? Na pwedeng kapaki-pakinabang. Hindi ko alam mga clear kung meron. Kaya ako tinatanong. Diba? Sa 13 trips niya, foreign trips, tanggalin na natin kasi 13 million plus yung local trips niya eh. Since January, laki din ha. Kung okay lang naman kasi kung may nakukuha para sa ikauunlad ng bansa, wala namang problema mga clear, di ba? Kasi ang pangulo din naman nagtitrip pero, di ba? Meron siya mga trips abroad, state visit. Pero every time na babalik, may ulat eh. Di ba? May mga kasama mga delegado, may kasamang DTI secretary, CHED na commissioner. Tapos, nandiyan din si Secretary of Agriculture kasama.
nagkakaroon kasi ng mga bilateral agreements. So, tanong natin, sa mga foreign trips ba ni VP Sara or sa lahat ng trips? So, mabot na 20 million naggasto since January. Di ba? Ano kaya yung napakinabangan ng Pilipino? Ng taong bayan? Kasi ginastosan siya ng 20 million for the trips. Di ba? So, yung kiniklaim niya na walang ginastos ng taong bayan sa personal trips niya, meron pala. 7 million. I heard this earlier, Sara is using our money for personal interest. Didi. Ang hirap siguro i-account, mga ka-clear. Na yung ginastos mo, hindi sa akin lang pwede gawin naman yung accountant niya. Paano ba sila mag-account ng, kunyari, kinain ng close-in mo? Diba? Magkano sweldo nun? Habang kasama mo. Diba? Habang ikaw ay nasa mall. Siyempre kasama mo yun, mga ka-clear, diba? Kasama mo yun, nagmo-malling ka eh. Oh, nagmo-malling ka. Sa ibang bansa. Tapos parang walang balik. Meron ba? Hindi, tanong ko lang sana may balik. Ba? Kasi, kung ang trabaho ni VP Sara, ito lang, mga klira. Yung burial, napamigay siya. Di ba? Konting ayuda, palugaw, pakain, pagka may kalamidad. Sabi ko nga, trabaho na ng DSWD yan, pwede na nga, kahit walang, di ba? Ano yung something worthy? Masasabi natin na, galing talaga sa OVP. Kung ginawa niya talaga. Ginawa niya, like yung ano yung ginawa dati ng Angat Buhay ni VP Lenny. Anong meron? Kasi kung burial lang, mga clear, hindi ko sasabing ito Hindi ko sasabing sa kanya nang galing ito. O siya guilty nito. Pero alam niyo ba, nakausap tayo ng eksperto sa burial events planning, parang ganon. Pati pala yan pinagkakakitaan. Kasi i-overprice nila. Na pwede sana is parang contractor, 'di ba? Ino-overprice. Kasi may kasabot din. So, 'di ba? Kasi itong mga ayudang ito na nabibigay. Hindi natin alam kung 'di ba? Hindi, lahat ng parte. Sana malinis. Hindi ko sasabing hindi siya malinis Sasabi ko lang, may nagsabi sa atin, na eksperto sa ganyan, na pinagkakakitaan. Mga burial expenses or mga ayuda sa pagpapalibing. Okay. So, mga ka-clear. Diba, para bang kahit wala siya sa bansa, maandar yung OVP. So, anong meron? Anong meron siya? Anong meron siya para kakitaan ng kagalingan? O, di ko sasabing hindi siya magaling Anong meron siya para kakitaan ng kagalingan para maging isang leader? Diba? So, ang tanong natin, so every now and then ba, kung siya na yung magiging pangulo, lagi personal trips? Diba? Tapos dala-dala lahat yung security, tapos taong bayan ang may gastos. Personal mga lakad, pero yung security detail, pasweldo ng bayan. Diba? Kati? That's the point. So, parang mali. Diba? Kaya nga sabi niya, nung sinabi niya na nagtatrabaho siya, syempre, kung nagtatrabaho ka, sabi nga natin, i-report mo. Kasi you're working for the Filipino people. Diba? You're working for the Filipino people. You're working for the country. So, ano ang naging benefits ng iyong paglalakbay, ng iyong personal trips mo, na ginastosan mo, di umano. Attorney, tama si Sara, isang araw lang lutas ang problema ng bansa. Kapag inalis lahat ng DDS sa gobyerno, 100% lutas ang problema ng bansa. Joey Oliva. Anyway, saka sabi niya, mga clear, ang pag-world tour, yung pagbabiyahe, makakaresolba sa pagbabaha sa Pilipinas. Pero ang dala siya na mag-travel, 13 foreign trips. Pero ba't hindi na-resolba yung baha? Shout out, Joel. Diba? Ngayon, ang nagre-resolba talaga para maalis ang mga korupsyon ito, ang Pangulong Marcos Jr. Mga ka-clear. Tingin nyo, sige, isipin natin. 3 years pa lang si Pangulo. Kung hindi niya ito inopen, kung hindi niya ito inopen para talaga magkaroon ng itong klaseng pag-iimbestiga, tingin nyo, ito mga dati pang mga tao nung nakaraang administrasyon. Kasi Henry Alcantara, panahon ang nag-appoint niya as ni si Mark Villar. Panahon ni Digong. Na-crossover sila diba? Kasi may unity team, diba? May unity team. Sa ibang mga tao noon, hindi naman tatanggalin, diba? Unity team Ngayon lang talaga tinitignan ni Pangulo yung makakatulong ka ba, hindi ka makakatulong kasi yung iba dyan, parte ng mga niluklok ng mga Duterte. Diba? Halos 8 years kay Pangulong Duterte, 6 years siya, plus almost 2 years na unity team. Diba? Tingin nyo, kaya nga sabi ko, nung panahon pa lang ni dating Pangulong Duterte, hindi natin maiwasan.
Kasi yan din ang sinabi ni Senator Lacson. Hindi maiwasan bumalik. Di ba? Alam nang may ghost projects, di umano ha, galing sa kanila. Pero, nagpa-imbestiga ba? Na malawakang ganito. Walang ginawa, attorney. Hindi. Wala. Kaya yung mga politiko na mayagpag, nasanay. Di umano ha, mga politikong involved, nasanay. Hindi nila siguro iisipin na si Pangulong Marcos Jr. Matibay sa ganitong klase mga kondisyon at sitwasyon. Kanila siguro tahimik ang Pangulo. Pansinin niyo mga kaklir. Since the start, tahimik, di ba? Tahimik ang Pangulo. Nung una, syempre, siguro, nakikisama pa siya kasi unity. Pero naging masyadong, sabi nga nila, naging bratinela. Di umano. Si VP Sara, lahat ang gusto. Chopper, gusto niya, kanya. Remember? Sinabi niya yan. Tapos, dapat daw, may continuity. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hanggang dapat sa panahon ni PBBM, dapat may continuity. So, anong continuity yung gusto? Ito, mga ganitong klaseng build. Pogo? EJK? Hindi makipaglaban sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Yun ba yung continuity yung gusto? Hindi siya natin Pangulong Marcos Jr. May sarili siya eh. May sarili siyang plano para sa bayan. Tama. Para sa mga taong naapektuhan dito sa West Philippine Sea, sa mga mangingisda natin. Don't forget the floating barrier. Siya nagpakat noon ang niligay ng China. After that, pinaputol niya, pina-remove. Tingin niyo ba magagawa yun sa panahon natin? Diba? So, yun ang mga kriso. Anong continuity ang gusto ni VP Sara? At kung hindi sinanood ni PBBM, nag-tantrums. Diba? Nag-meltdown. Meltdown. Tama, meltdown. Nag-meltdown. Kasi ang gusto, mukhang ang gusto niya, lahat ng gusto niya, masunod. Tama. Spoiled eh. Ilang security yun? 400 plus? Dapat hindi tanggalin. Sige mga clear. Pakinggan naman natin tong news na to, ha? Bago tayo lumipat sa isang topic natin. Hanggang bukas, Duterte, umabot na umano sa 20 million pesos. Ang Office of the Vice President naman naaharap sa bicameral bukas para yan sa budget deliberations. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan yan ni Bombo Jaira Hanggang. Yan sa Bombo Jaira, umabot na sa mahigit 20.68 million pesos ang ginastos ng Office of the Vice President para yan sa biyahe ni Vice President Sara Duterte sa unang kalahati ng taong 2025. Ayon yan sa ulat ng Budget Division ng tanggapan. Batay nga sa datos na ibinigay ni Attorney Kelvin Jerome Atenido, ang Chief ng Budget Division, 13.21 million pesos ang inilaan para sa lokal na biyahe, habang 7.47 million pesos naman ang napunta sa foreign trip. Itong tree planting, tanong natin, paano itong ma-assess? Although magandang project na tree planting, pero paano itong ma-account? So, give me the idea, how? Diba? Kabilang ang gastos para yan. Mga tandaan mo, may issue din si VP Sara sa mga ganito kasi yung iba mga bata, hindi daw nakaka-receive. Pinapirma na, pero wala pa yung, nak-flag siya nito ng COA. Iba mga materials, school supplies, pinapirma yung mga bata, pero wala pa na-receive. Sa kanyang mga security personnel. Para naman sa kasalukuyang taon, may nakalaan yang halos 20 million pesos para sa foreign travel ng pangalawang Pangulo, habang sa taong 2026 naman, mananatili rin itong nasa 20 million pesos. Ito yung pinaka... Talaga? 20 million pa rin para sa foreign trips? Itong nasa 20 million pesos. Kaya nga, bags distributed. O ito, di ba? Sabi minsan mo ng COA, ito, hindi ato na-account mabuti. Tandaan niyo yung binanggit natin dito, binigay ko sa inyo, na flag siya. Kaya lang ha, BP. Pati food, di ba? Kaya nga goes, food eh. Kaya lang ha. School feeding, meron din siyang issue. Like ghost food deliveries, mga kaklir ha. Saan pa ba yun? Basta yung mga school supplies, di ba pinapipirma din daw? Hindi naman pa, nare-receive. Natin natin to. Kailan natin to. Wait lang, dito ba yan? Mga school supplies, pinapapirmahan. Tapos yung mga records, yung mga post-report, wala. Kaya, lagi sila naka-flag. Ito. Kailangan mga clear. Ito. Pakita ko lang ha. Kasi ito lang ang ginagawa nila, hindi pa nila ma-i-account eh. COA flags, issues in OVP programs, welfare goods distribution. That is December 4, 2024. Okay? Diba? Pakita ko sa inyo ha. State auditors were told by the Special Projects Division that several factors were considered, like if the school is located in a remote area among last mile schools and located in areas with 4 Ps.
Concerned person also said the program prioritized grade 1 and 4 students but could cater to all grade levels when there is enough inventory of bags and kits. The COA also noted the distributions were not uniformly predetermined as to the names of the students, contrary to the manual of the operations. Ang dami ng violations. It is also found that these lists were pre-signed. Pirmado na naman estudyante. It also found out that the lists were pre-signed by the students prior to the actual date of distributions. So, na-distribute ba o hindi? Kasi pinapirma nyo na eh. Ito, casting doubt on whether the beneficiaries actually received the bags and dental kits. Diba? Na unang pinapirma bago ibigay yung goods. So, totoo bang meron? Yun ang pinapakita ko mga ka-clear, diba? Pinapakita lang natin. Kasi hindi naman ito galing sa akin. News naman yan eh. Hindi naman tayo maglalagay dito ng hindi naman talaga na news. Diba? So, again, sinabihan niyang bobo ang administrasyon dahil napapansin yung kanyang bakasyon, walang aksyon. Diba? So, ang ganda. Bakasyon, walang ka-action. so Nakapaw. sinabi yan, nagtatrabaho siya. Nung hinanapan siya ng report, kung ano yung ginawa mo, Walang ibigay. hindi daw kailangan niya mag-report kasi personal trip siya at hindi ginagastosan ng gobyerno. Pero ngayon, lumalabas, lahat ng trips niya, syempre, may gastos ng gobyerno, 20 million. Tama. At yung foreign trips niya, usually ay personal trips na sinasabi niya, ginastosan niya, may 7.4 million pala para sa mga kasamahan niya. Yung security detail niya at close in. So gumastos pa rin ang tumbayan sa kanyang pamamasyal, sa kanyang world tour. Diba? Sa kanyang mga personal trips. Diba? So, still, ang sabi niya, hindi niya kailangan mag-report dahil hindi gumagastos ang taong bayan sa kanyang personal trips. But anyway, mga ka-clear, yun lang muna po tayo at meron pa tayo susunod. 4 po yung gagawin natin ngayon. Ang susunod natin ngayon ay kay Senator Lacson, ang dami niyang revelations, mga ka-clear. So, good review cleaner, number 1 corrupt, dapat yan ang unang... Salamat, Attorney Claire. Ano ba yung topic na